Magandang araw sa lahat at ngayon ay tatalakayin natin ang mga nangyari sa panahon ng katutubo. Sa panahong ito, ang mga katutubo ay may kanya-kanyang ng paniniwala, sistema na ng pamumuhay at kultura batay sa pangkat na kanilang kinabibilangan. Sa lamin ng kanilang buhay, ang mga panitikang umiiral sa kanilang panahon katulad na riyan ang tula. Unang dumating sa Pilipinas ay ang pangkat ng Ita o Negrito. Ito ay nakalipas 25 daang taon nang nakalipas. So narito yung mga larawan ng mga Ita o mga Negrito. Sila ay matatagpuan sa Bicol, Pangasinan at Pampanga. Ang ikalawang pangkat na nakapunta ng Pilipinas ay ang mga Indones, 500 taon nang nakalipas. Narito ang kanilang mga larawan. Sila ay makikita o matatagpuan sa Apayao, Hilagang Luzon, Palawan at Mindanao. Ang ikatlong pangkat na nakapunta ng Pilipinas ay ang mga Malay. Ito ay 2 taon nang nakalipas. At mayroong 3 pangkat ang Malay. Ang unang nakapunta ng Pilipinas ay ang Igorot, Buntok at Tinguanes. So itong unang pangkat, ito ay ang mga may paniniwalang pagano. Pag sinabi nating may paniniwalang pagano, naniniwala sa mga anito, sumasamba ng mga Diyos ng kagubatan at iba pang mga paniniwala. Ang ikalawang pangkat naman ay ang Pangasinense, Bicolano, Kapampangan, Tagalog, Ilocano at Bisaya, na sinasabi na sila ang nagdala ng sulating baybayin at ang balangay. Ang balangay po, sa kasalukuyan, ito yung tinatawag nating barangay. So, mayroon ng sistema ng pamahalaan. At ang ikatlong pangkat ng Malay ay ang mga Muslim. May 3 pangkat ang nanirahan sa Pilipinas katulad ng sinabi ko kanina. Una, ang mga Ita o Negritong nangangaso. Pag sinabi nating nangangaso, yung umuhuli ng mga hayop sa kagubatan. Ikalawa naman ang mga Indones na nangangaso rin, nangingisda at nagsasaka. At ikatlo, ang mga Malay na may kaalaman sa agham, sining, agrikultura, pangingisda, pagmimina at pangangalakal. Kung anong ibig sabihin ng pangangalakal, ibig sabihin ito na yung mayroong trading, no? Barter, change kung tinatawag natin sa ibang term. Pwede ninyong sagutan itong mga katanungan na ito sa baba kung mayroon kayong sagot. Ano kaya ang mga laman ng sulating panitikan sa panahon ng katutubo? Ano kaya ang gamit na panitikan sa panahon ng katutubo? Mayroon na kayang tula sa panahon ng katutubo? Patunayan. At panghuli, paano mo mailalarawan ang relihiyon sa panahon ng katutubo? Pwede niyong i-comment sa baba kung mayroon kayong sagot. So kung ating bigyan ng lagom o buod yung ating mga natalakay, unang dumating ang mga Ita, 25 daang taon na ang nakalipas. Ikalawang grupo ay ang mga Indones, na 500 taon nang nakalipas. Ang Malay naman ay 200 taon nang nakalipas. At noong 503 nakalipas, dumating ang mga Kastila. So dito na nagbago yung ating mga paniniwala. Sa pag-aaral sa mga panitikang patula sa panahon ng katutubo, matutukoy ng mga tula at awit ay nagpapakita ng pagpapahalaga ng ating mga ninuno sa kalikasan, paniniwala at tradisyon. So dito kadalasan nauukol yung kanilang mga sinusulat. Kadalasang inaawit ng mga ninuno ang mga katutubong tula. Mga uri ng tula sa panahon ng katutubo. Ilan sa mga ito ang mga bugtong, tanaga, sawikain, salawikain, kasabihan, awiting bayan at epikong bayan. Kung mayroon kayong katanungan ay maaari nyo lang i-komento sa baba. At maraming salamat.